I'm Godette Bade at isa po ako sa mga natulungan na mabago ang buhay dahil sa Project High at Chilim Project Community. Okay? And ngayon, as I welcome my new journey here in AI. Ready na po ba ang lahat? One of the founding partners in Ascendra International, please welcome Mentor Don Bade. Hello everyone, good afternoon, good evening, and good morning kung nasan ka man sulok ng mundo. Yes, hello sa lahat ng Ascendra, sa lahat ng Ascenders. Yan, what's up, and I know sobrang excited na po ang bawat isa sa inyo for that wonderful introduction, Miss Godette. I'm Don Bade, and I'm one of the founding partner po ng ating mahal na kumpanya. And ako po siguro sa akin, bago po ako magsimula, mga Ascenders, diba? Before I finally start, siguro share ko lang, paano ba ako naging part nitong company natin. Siyempre, for how many years, I've been in the former company for the past almost 17 years. And dun po talaga ako nag-grow. And sabi ko nga, isa sa mga post ko, ayoko mag-leave, but today, kaya ako nag-decide kasi it's time. I want to ascend, I want to grow. And nung shinare sa akin ni Mentor Joseph Lim, ako po ang isa sa mga na-mentee, o ako po ang isa sa mga ginaid ng ating CSO of our ating Chief Strategist Officer, Mr. Joseph Lim, ang classmate ng bayan. And ako po'y ordinary yung distributor lang. So, I'm just an ordinary distributor na, alam niyo, nangangarap, gusto ko makapasok or gusto ko magkaroon ng community. Hanggang sa ako po'y kinupkop. Hindi niya po ako downline. Ibig sabihin, hindi niya ako under my group. Pero ako po'y nag-enroll sa community niya. Okay, na ang tawag before is Chilim Project. And doon din po talaga ako nag-grow, doon ako natuto. Hanggang sa narating po natin yung sitwasyon ngayon. At nung mga ilang buwan na nakaraan, ako po'y talagang sobrang proud ako na ako po'y produkto ng isang Joseph Lim. Nilid niya ako, naturuan po ako talaga na mas maging better na leader, na networker. And nung nasabi po sa akin ni Mentor Joseph na magtatayo po siya ng kumpanya. Kasi po sa mga, siguro for sure sa mga matatagal nang nagne-network dito, ilang taon na din po talagang marami nang nag-uudyok or marami na pong nagpupush sa ating mentors or sa ating CSO na magtayo ng kumpanya. Way back 2016 or 18, nachichismis na siya noon magtatayo, pero hindi siya nagtatayo. Marami rin po siya nag-offer sa kanya na magtayo ng company. Pero dinecline niya. So, medyo familiar po ako. Alam ko po kung sino po yung mga nag-offer sa kanya before. Okay, may mga talagang bilyonaryo pa talaga, may mga talagang kilala sa industriya, pero talaga dinidecline niya. At nung mga nakaraang buwan, mga nakaraang panahon, it's about time na kailangan na. At nung sinabi niya po sa akin, magtatayo po siya ng kumpanya, sabi niya, pagtatayo ako ng company, hindi niya na po ako tinanong kung sasama ako. Ang sinagot ko lang agad, sige up. Wala pang produkto, wala pang marketing plan, sobrang blurred pa, hindi ko pa talaga alam kung saan pupunta. Pero dahil kilala ko siya, kilala ko yung pagkatao niya, for 1 decade nakasama ko siya, totoong tao, may malaking puso, talagang kung anong nakikita natin sa social media, yung pagmamahal niya sa tao, diba, kung paano siya tumulong, yun talaga siya. So ako po, walang hesitation, ako po nag-yes agad. Sabi ko, sige up, kahit saan pa yan, go tayo. So, pero syempre, at the back of my mind, may mga takot, may mga fear. Sabi ko, ano ba yan, magbibuild na naman ako, ulit na naman, magne-network na naman ako, alam mo yun, may mga magagawa ko na naman yung gano'n. So, may mga ganong sa mind ko, may mga ganong gumugulo sa mind ko. Pero nung sinabi niya tong taong to, na ito daw po yung makakapartner namin, sabi ko, wala na.
tapos na yung boxing. Nung sinabi niya na si Sir George, sabi ko, napatalon talaga ako. Sabi ko, yes, Sir George yan. He's the missing piece. Sabi ko, grabe yung tandem nyo na yan up. Right brain ka, left brain, si Sir George. Pag sinabing right brain kasi, it's more on creativity. It's more on, creativity, mga ganyan. And dun sa left brain, it's more on database, more on structural, more on, black and white, more straight. Yun yung mga left brain. So sabi ko, perfect combination to. Kaya, nung kahit wala pa po yung produkto, kahit wala pa po yung pangalan ng kumpanya, wala pa yung marketing plan, nag-go na po talaga ako because of the founders. Kung sino yung magiging may-ari ng kumpanya. And alam naman po natin, for how many years, diba? Si Ap Joseph Lim, si Mentor Joseph, kumbaga wala na siyang kailangan patunayan sa industriya. Kumbaga marami na nga nagsasabi, hinug na si Joseph Lim sa pag-put up ng company. And it's about time. Marami na rin po talagang nag-aabang nito. For sure, marami po rito nakikinig ngayon ng mga networker. Even hindi lang mga networker, mga follower, ni classmate, mga, alam mo yun, yung nanonood lagi ng video niya. Diba? Malamang marami pong nag-aabang nito. At ako po, ang nakita ko po sa nangyari sa atin dito sa Acentra, isa po itong napakalaking reunion. It's a big reunion ng MLM industry. Marami pong nagkaroon ng hope. Even ako po hindi ko maano, kumikita naman po ako ng malaki. Even up until today, bago po ako nag-jump or dun sa past company, kumikita pa rin po ako ng malaki. Pero sabi ko, may mga question mark sa utak ko eh. Ang sabi ko noon, kumikita ko na okay, how about, even hindi lang naman sa ako even hindi lang naman sa company. I'm not talking about specific company, I'm talking about the whole industry. Marami pong nakaka-relate sa akin dito na yes, maganda yung kita mo, maganda yung income mo, pero laging question mark sa atin as a network leader, paano kaya mararanasan ng mga leaders natin, ng mga downlines natin, na maranasan din nila yung resulta o yung lifestyle na meron sa atin. Sold na ako sa may-ari. Si Ap Joseph Lim. Sabi ko, kung pera-pera lang to, dati pa to nagtayo. Pero legacy na pinaglalaban ito. Kumbaga, hindi siya magpuput up ng isang company ng ng basta-basta lang. Diba? Pinutap niya yung company, sabi ko, pag puput up siya ng company, alam ko, hindi na to pera-pera. Kundi gusto niya is maraming matulungan. Sabi ko nga, kung si Ap Joseph Lim, dito po ako na-excite, kung si Ap Joseph Lim, nung siya ay distributor pa lang po, nung siya ay networker pa lang, madami siyang natulungan, mapa-downline niya man o hindi, tumutulong yan. Isa na po ako sa produkto doon, hindi niya po ako downline, pero tinuring niya po ako na more than downline hanggang sa maging top earner ako ng past company. Sabi ko, kung etong taong to, networker pa lang, pero ang dami nang natulungan, how much more ngayon na owner na siya? Gano'n na lang kaya karami ang taong matutulungan niya? Yung credibility, integrity niya ng ilang taon na inalagaan niya sa industriya, na tinatawag nga siya na, so far kasi sa industry natin sa networking, yung achievement ni Ap, di ba? Ni Mentor Joseph, ni CSO, at yung, alam nyo, yung ingin ng pangalan niya, masasabi talaga na he's the greatest networker of all time. Hindi sa pagiging bias, pero alam natin yon ng ilang dekada na top 1 male networker in the world. The greatest of all time networker. So, yung pangalan niya, dun palang finish na. Madami na talagang matutulungan. At the same time, nagkaroon pa ng katambal na 30 years na experience, half sa MLM industry and half sa management, sa pagpapatakbo ng kumpanya. So, dun pa lang sa dalawang pangalan na yon, solve na ako. Dinagdagan pa ni Sir Miko. Diba? So, solve na talaga. Hanggang sa, sabi ko, okay na ako Kahit di ko malaman itong marketing plan, kahit di ko malaman yung produkto. Kasi most of us, as a networker, ang unang tatanungin, anong produkto? Usually ako po, up until today, halos araw po, ang dami-daming nag-i-inquire po sa akin.
At nagpapatulong na lang po ako sa aking partner na tulungan niya ako na sumagot. Talagang bagyo po talaga yung inquiry. Diba? Kasi nga, dun pa lang sa 2 tao, finish na. Na alam natin na hindi sila magtatayo lang kumpanya ng basta-basta lang. Gusto nilang magtagal, gusto nila mas maraming matulungan. And fast forward, solved na po ako dun sa owner. Dito po sa mission and vision ng Ascendra. Bakit? Ang nakita ko po dito, ang Ascendra is a revolution business solution. It's not only an MLM company. Okay? It's not only yung mga typical na mga networking. The word itself, Ascendra, ascend to a new era. The revolutionary business solution. Sa mga networker po, even ako po, for the past 17 years of my life, nagne-network po ako. And alam ko po yung bottleneck ng networking. Alam ko po yung dilemma ng mga networkers. Diba? Tayo po, for example, magjo-join ka sa isang MLM company. Pagka-join mo, mostly, tayo po as a distributor, pagka-join natin, maraming nagjo-join sa atin or event tayo, di ba na-hype? Nakita mo, yayaman ka, nakita mo, kikita ka ng malaki. So, nagde-decide ka agad na mag-join, pinag-ipunan, etc. Blah, blah, blah. Pero most of us, pagka-join, maraming mga networker na question mark kung paano ba sisimulan. Yung step by step kung paano talaga gagawin yung negosyo, yun yung pinaka nagiging question mark. Given na yan, maraming training dyan. Maraming training dyan sa lahat ng kumpanya, maraming training, kung ano ng training yan. And the big question is, natuturuan ba talaga tayo magnegosyo? Talaga bang natutulungan tayo? Pag sinabing natutulungan, alam ba natin yung step by step? Actually, as a networker, marami pong ganoon tayo. Even tayo sa networker. Ako po, experience ko po ito. Magpapa-join ako, pagpapa-join ko ng member, siyempre, tutulungan mo, gagawin mo, lahat ng abot makakaya mo, ipupush mo, ipomotivate mo. Mamomotivate lang ng onte, mamomotivate ng mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. O sige, pag umabot ka ng 6 months, pag umabot ka ng 6 months, 3 to 6 months, na hindi ka nag-quit, congratulations. Big sabihin, matibay ka na. At first, okay siya eh. Nandun yung as a networker, hindi lang sa atin tumataas yung IQ, hindi lang yung EQ, even yung AQ natin, di ba tumataas? Ang AQ, yung adversity quotient. Diba? Yung tipong kaya mong harapin lahat ng challenges, nagkakaroon ka ng resiliency. So, pero marami po sa mga nadidirect natin, marami sa mga nare-recruit natin na mag-join sa business, magnegosyo. Most of them, questionable talaga kung paano yung gagawin step by step. Tama ba? Marami po tayong nadadirect na nagdedirect, imagine mo, nag-invest pa ng malaking account, diba? Pero ang tanong doon, ilan lang talaga doon, yung talaga bang natututo? At question is, talaga bang natutulungan natin kumita? Tama ba? Talaga bang klaro ba yung gagawin niya? Ang pinaka naintindihan ko lang po dito, mga uplines, mga kapatid, sa lahat ng first timer, dito sa Ascendra. Even ako po, bago lang po ako sa kumpanya. Actually, this is my pang ilang presentation ko pa lang to. Diba? So, even ako, kapareho niya lang din po ako, na hanggang ngayon matututo pa rin ako. Hanggang ngayon, aaralin ko pa rin. Pero, ang nakita ko po, nakagandahan ng Ascendra International, it's a revolutionary business solution. Hindi lang po siya networking. Magpo-provide po siya ng solution sa problema ng mga negosyante. Lalo na sa mga networker na kagaya natin. Ano ba yung usually nagiging problema ng networker? Pag nagka-pay-in, yung nag-pay-in, hindi naman talaga totally natututo. Maraming questionable sa utak ng nagjo-join or nag-i-invest kung ano yung step-by-step na gagawin. Kasi po ako po, siyempre lahat tayo sa networker, may mga kanya-kanya tayong team. Diba? Even ako, may team din ako. And ako, for how many years, nagke-create din po ako ng system sa team ko. Marami po kasing mga networker na or tayo po, marami mga distributor, usually, paano pang wala kang community na sasandalan? Paano kung wala kang community
na mag-aalaga sa'yo. Swerte ka na lang kung napasok ka sa community na medyo, alam mo yon, may system, kahit papano may nagtuturo. Pero paano kung wala kang community na ganon? Marami sa atin as a networker na tipong, ako po mismo gumagawa ng system namin before. Pinag-aaralan namin, may mga experimental kaming ginagawa. Even ako, tinrabaho ko yung system namin. Masasabi kong effective siya? Yes, kahit pa paano nag-effective naman kasi for how many years I created a lot of millionaires under my organization. Pero, after that, after maging MC, marami pong mga nagiging milyonaryo na after maging milyonaryo, anong next? After mo mag-invest, ang tanong, kailan ka talaga makakabawi? Marami pong ganun na nag-join lang na question mark kung paano ba talaga siya kikita. At ako, lalo na yung tanong sa sarili ko, lagi ito yung tanong ko sa sarili ko, ang sarap mag-networking eh. Pero ang nakakadala, diba, minsan, yung mga taong tinulungan mo, minsan yung mga taong nirecruit mo, is hindi man lang ba nakakabawi? Maraming question mark dun sa mga nagme-member kung paano ba talaga gagawin ng tama, may clarity, yung pagninegosyo. And the good thing about Ascendra International, ang pinaka-nagustuhan ko po sa Ascendra, nagkaroon po siya ng clarity. Ano mo gagawin step by step yung pag-network or pagninegosyo. Ni Tony Robbins, clarity is power. Bakit? Kasi pag malinaw, klaro, kung alam mo ang gagawin, sigurado na malayo ang mararating mo. Sigurado ka sa gagawin mo, sigurado ka sa ginagawa mo. Huwag kang maliwanag. And yun yung pinaka-nagiging question mark. Even sa team namin before. Ang dami ko ng ineksperimentohan, ang dami ko ng ginawa. Kumikita naman kahit papano yung mga bago, lalo na sa mga abroad. Alam po namin na hindi birong kitain. Lalo na yung mga pinapa-invest namin ng malalaki, hindi birong kitain, lalo na sa abroad, lalo na yung mga OFW. Yung ganong kalaking pera. Kaya kami, as an upline, gagawin namin lahat. Gagawa kami ng training, diba? Motivational training, para hindi mag-quit. Maraming ganon eh. O nahihirapan ako mentor, okay lang yan. Sige, go pa, push pa. Diba? Ano dito, matira, sobrang yaman. O mga ganong mindsetting. Tumira naman ako, yes, pero the question is, ilan lang yung ganong tao na humahaba ang PC, na ganong kahaba yung EQ o yung adversity quotient para magtagumpay sa ganitong negosyo. Diba? Yung motivation galing lagi sa outside. Ngayon, mamomotivate ka. Magmamotivate ako ng downline ko. I-motivate yung downline ko. After ko i-motivate yung downline ko, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, after a week, lobat na naman. Momotivate mo naman, hataw na naman, power na naman. Motivated na naman yung leader, motivated na naman yung member. After a week, after 2 weeks, lobat na naman. Back to reality na naman. Attend ulit training. Attend ka training, overnight, iyakan dito, grabe, push. So, for how many years yun po yung naging experience ko? I'm not saying na hindi siya maganda. Yes, maganda siya. Siyempre, nade-develop, nag-grow. Diba? Nag-grow yung personality ko. Marami akong na-inspire yung mga ilalim ko. Pero, yun na nga, hindi pa rin siya klaro. Puro push. After ma-motivate ng training, ma-hype. Tapos, at the end of the day, after a week, after 2 weeks, after a month, bagsak na naman yung tuka. Tayo mismo, tayo mismo, mga leaders natin na experience po yan. Yung motivation galing sa labas, short-lived. Iba kasi yung motivation. Pag yung motivation, hindi na lang basta push, hindi na lang basta short-lived. Pag ang motivation ng tao, nakita niya through data. Nakita niya yung gagawin niya step by step. Ako ho, para ho sa akin, nung nakita ko po yung mission ng Ascendra International. Actually, kahit wala yung produkto, wag na natin pag-usapan yung product, yung marketing plan.
The business solution pa lang po na gagawin ng Ascentra, dun pa lang po, solve na ako. Kaya nga sabi ko noon, nung nalaman ko yung mga may-ari, okay na ako, solve na ako eh. Alam ko hindi ako papabayaan ng ito eh. May credibility. Kumbaga ako yung pagkakilala ko dun sa mga founder na natin, ako yung kayang sumalon ng bala para sa kanila. Bakit ako ganon? Kasi alam kong ganon din sila, kaya rin nilang sumalon ng bala para sa atin. Na hindi marunong mag-iwan, na alam ko kung saan ako dadalhin. Ganong kabuo yung tiwala ko sa founders natin. At how much more nung nakita and vision na pinakaprodukto ng Ascentra. Diba? Na hindi lang magiging typical networking. Na typical na usually yung naririnig natin na networking. Na nakikita natin ng mga networking company na pare-pareho usually yung meron. Ang nakita ko po dito sa Ascentra is, kaya nga kami nangarap uli ng malaki. Mas magiging mabilis ang duplication. It's a tech-based MLM company na mag-focus saan? Sa development. Nagpo-focus dun sa mismong nag-join, yun yung susolusyonan. At gano'n naman po sa negosyo eh. Pag marunong kang mag-solve ng problema ng tao, mag-i-stick sa yung tao. Ako po, dun ako na-solve sa Ascentra. Sabi ko, ito yung missing link. Ito yung hanap ng karamihan na mapa-networker man o hindi networker, pag ikaw gusto mong magnegosyo at gusto mo sigurado 100% na meron kang alam na gagawin step by step, ito yung kailangan ng karamihan niya. Kaya ako po excited ako. Excited ako magpakapal kasi kagabi po, galing kami sa mga meeting. Ngayon, sunod-sunod yung mga video call. After ko po nito, may imimit akong yung networker, imimit ko po mamaya sa Ortigas. At excited na sila. Hello, ayoko na munang banggitin. Baka i-PM ka na kung sino-sino. Joke lang. Ayan. So ako po, ang gagawin ko na lang, magpapakapal na lang ako, magpapakapal ng manpower ko. Yung system na yung bahala. Yung system na si Ascentra na ang bahalang mag-develop, mag-guide step by step. So mas nakaka-excite. Na hindi na puro distributor na lang yung gagawa. Tama? Yan. O, excited ka na ba doon? Yan, Sko. Kung excited ka na, sige, comment dyan. Diba? Clarity. Comment mo naman dyan, clarity. Yan, clarity, clarity. Sige, shoutout, clarity. O ba, nag-shoutout yung mga imimit ko mamaya. O, kita ko yung pangalan dito. Diba? Yun. So, again, I'm not saying a specific company kasi halos lahat naman ng network marketing company is more on driven by product, driven by complan. Ang ating kumpanya po, ang AI or Ascent International, this is driven solution, more on ano siya, it's more on solution, it's more on business solution. Driven by business solution. Solve ng problema usually ng mga lahat ng negosyante. Yan. Sige, sige. Excited na ba kayo doon? Yan. Ako po doon ako pinaka na-excite. Doon ako pinaka na ano yung tawag dito? Na sold. Sold out. Diba? I mean, alam mo yun, kumbaga, pay in talaga. Doon ako pinaka nag-pay in. Naging clear po sa akin kung ano yung gagawin ko. Mas naging clear sa akin kung ano yung gagawin ng mga leaders ko. Diba? Sige, next slide please. Ayo. Na puro push. More on, alam ko na yung gagawin. Si Ascentra yung bahala. Gagawa siya ng system. Gagawa siya ng step-by-step process. Magbe-base dun sa ranking. Diba? Or kung saan ka man, ituturo ni Ascenda step-by-step kung ano yung gagawin. It's more on clarity structure system. Usually kasi po as a network, pagkasalpak mo, sariling sikap. Motivate ka ng upline. O tara, hataw na tayo. Anong gagawin natin? Hataw na. Tatanungin mo, upline. Nahirapan ako. Anong gagawin natin? Kulang ka lang sa ano. Kailangan mo sipagan. Hataw lang. More on push, more on push. A good thing po about sa Ascentra is hindi na tayo magiging sariling sikap na mga networker. Bakit?
Usually, ang networker, sariling sikap, sariling aral, tayo gagawa ng system. Ang daming info. Diba? Lahat ng training, atinan mo ang nangyari as a networker. Lahat nga, binanood mo, lahat nga, binasa mo, pero ang nangyari, information overload. Maraming information na dina-download, na pinapa-attend or ina-attendan mo, na hindi mo naman talaga alam kung ano yung gagawin mo step by step. Just imagine, mga ascenders. Tinawag ko na ascenders. Kasi ascenders. Imagine, a system that can provide a proper tools for you to use, na step by step. The question is, ano kaya ang potensyal na mangyayari sa bawat isa sa atin? Na nasanay tayo na karamihan na kanyang gumagawa ng tools, kanya-kanyang gumagawa ng system. But this time around, yan, si Ascendra na mismo yung gagawa at magpo-prove ng tools. Ascendra is the only company na structured base, structured learning. May courses. Yes. Hindi po hindi po yung typical na mentor, sige, magjo-join na ako dyan. Magpe-pay-in ako. Ang tawag na natin dito, hindi pay-in. Ang tawag natin, enrollment. Kasi, technically, hindi ka naman talaga magpe-pay-in. Pag nag-join ka, mag-e-enroll ka. Hindi mo lang basta binili yung produkto, hindi mo lang basta binili yung content. Ang binili mo rito is the process, the system itself. Structured learning, may courses. May ino-offer at ipo-provide ng company po yun. Kasi po, bakit po kailangan gawin to ngayon? We need to evolve. Whatever we like it or not, we need to evolve. We need to improve. Kasi ang pinakamalaking question po dito, pag hindi po tayo nag-evolve ang MLM industry, darating po sa punto na pag sinabi magkakaroon ng sunset, nakakatakot po yung tipong anong mangyayari sa industriya natin. Diba? Anong mangyayari sa industriya na pag hindi po tayo nag-evolve, hindi po tayo nag-innovate ng halos pare-pareho lang po tayo, baka one day, nag-sunset na tayo. Humihina na yung industriya. So, ang AI po or Ascendra International, ito po yung kumpanya na para siyang tinayo 5 years from now. Yes, this is a MLM company na itatayo pa dapat 5 years from now, 5 to 10 years from now. Yung technology, yung system ng ating kumpanya, dapat to 5 years from now pa. Pero ginagawa na po siya ngayon. Kaya nga po ang company natin, word itself AI. Ito po yung alam naman natin na ito na yung pinakamakabago ngayon. Gagamit po tayo na technology ng AI. O sino po rito yung gumagamit ng AI? Sige, comment down below. AI. Diba? AI. Malaking bagay po ang AI, even sa caption. Diba? Pag nagpo-post ka sa FB, nagpo-post ka sa page, diba? Pag may itatanong ka, AI, when it comes sa pagne-network, when it comes sa pagninegosyo, how much more ngayon, kung ang kumpanya mismo natin, AI na siya. Ibig sabihin, yung system na meron sa company, it's more on innovative na system na based on AI. Yan. Sige, comment o AI. So, ano yung pinaka-bottom line po nito? Ito po yung pinaka-naiintindihan ko dito sa ating company. Mas nagkaroon po ng clarity. Sige, comment down below, clarity. Yan ang usong word ngayon. Sakto, kakatapos lang ng concert na inatin namin last time ni Zed. Diba? Isa sa mga sikat na kanta niya ron is Clarity. Alam niyo, habang pinapatugtog ni Zed yung Clarity, ramdam na namin kung gaano kalinaw ang future sa AI. Diba? So magkakaroon ng klaro yung mga pangarap natin. Na hindi na tayo puro declaration lang, hindi na tayo, alam mo yun, kung kailan lang ka magkakotse, siguro 2 years, 3 years.
Kumbaga, yung hindi na siya magiging tawag dito, yung more on mangyayari na klaro yung gagawin. Bakit magiging klaro yung gagawin? Bakit magkakaroon po ng clarity? Simply because magkakaroon po ng clarity in proper tools. Balik natin doon. Kita ko yung kanina eh. Yan. Ayun. Clarity in proper tools. Clarity saan? Clarity in structured learning. At meron pa, syempre, ang pinaka-importante is clarity in reliable system. Yan. So, hindi lang basta pay in. Yung mga pinapapay in natin, tuturuan po ng AI ng company natin. Yan. Ito po yun, no? Yan. Yan yung pinaka-produkto talaga natin. Yung pinaka-proposition is more on, we are advanced networking. Kasi may nagtanong po sa akin, ano mga produkto nyo? Usually, tinatanong sa akin, ano yung marketing plan? Ang lagi ko lang sinasagot, bro, wag na natin pag-usapan yung product. Wag na natin pag-usapan yung marketing plan. Kasi, mag-given na yan eh. Lahat ng networking company, maganda naman ang produkto eh. Pero, ano yung mission and vision ng kumpanya? Ano yung kayang i-provide sa atin as a networker? Tama ba? Kasi mag-join ka sa networking, mag-join ka sa ganito, pare-pareho lang eh. Hataw ka dito, hataw doon. Usually, di ba, nakarinig natin to lagi. Mentor, naman ako dyan, pare-pareho lang yan, hataw-hataw lang, invite-invite lang. Ganon din eh, lilipat ako sa kumpanyang ganito, ganon din naman gagawin ko, mag-i-invite ako, hahataw lang din naman ako. Nakaka-relate po ba? Nakaka-relate ba? O malamang sa maraming first-timer dito, lalo na sa mga networker na nakikinig po sa akin ngayon. Diba? For sure, naging dilemma rin po natin to. Lilipat ka ng grupo, lilipat ka ng kumpanya. Pero still, the same lang din ang gagawin mo. Hahataw ka, mag-i-invite ka. Pero this time around, sa AI, iba ho ang mangyayari. Bakit? Magsisimula ka, kasama mo yung kumpanya, hindi ka mag-isa. Bakit kasama yung kumpanya, hindi lang siya more on mabulaklak na pagsasalita? Kasi ako po mismo naiintindihan ko yung mangyayari. Nung una ko parang hindi ko siya naiintindihan, pero nung naintindihan po sa akin, na-impart sa akin yung mission and vision ng ating kumpanya, wala na ho, hirap na po ako tulog. Bakit? Nagkaroon ng clarity. Diba? Bakit ka sasamahan ng kumpanya? Kasi mismo yung kumpanya, magmamarket para sa'yo. Tuturuan tayo step by step, rank-based learning. Ibig sabihin, kung ano yung rank mo, mamaya, ipapakita ko po yan sa inyo. Kung ano ito po yung pinaka-naiintindihan lang po so far ha, kasi pare-pareho pa lang po tayong bago. Pero ito po yung pinaka-naiintindihan ko, mas naging clear sa akin. Dito po ako nakabaliw. Kasi pagka-join mo, yung matututunan mo na module, rank-based learning, yung matututunan mo, naka-base din sa rank mo. Alam mo na yung trabaho na gagawin. Pag nag-rank up ka, pag rank up mo, may ituturo na naman sa'yo, depende dun sa rank mo. Saan mo mababasa yan? Dun mismo sa dashboard. Dun mismo sa website natin. Nandun na po yun. Lahat ng ranks may role base. Ang pinakamaganda pa po dito mga kapatid is bukod company ni magpo-provide, may system na. O given na yan, sige, paano mentor kung may system yung team natin? Sige, go. At least, advantage mo yan. Diba? May sarili ka parang system sa team. Pero this time around, kung may system ka na sa team mo, at i-adapt mo rin yung system ng AI, sa system pa lang ng AI, solve ka na. Tama ba? Solve ka na. Bukod po dito, kukuha din po tayo ng mga ito yung in-explain sa amin kagabi ni CSO na magkakaroon po na percentage ng kumpanya, malaking percentage nakikitain ng kumpanya, ipapamigay saan? Ipapamigay sa marketing. Maglalagay po, kukuha po tayo ng mga expert when it comes sa social media, na social media manager, sila mismo yung magbabrand ng ating company, magbabrand ng ating produkto, magbabrand ng mga teams, lalo na yung mga, siyempre yung mga nagra-rank up. Diba?
Kukuha din po tayo ng mga experts sa paggagawa ng content creation, sa influence marketing, may magtuturo din ng experts. Hindi lang po kumpanya. Kasi may mga nagtatanong, ako po ito yung tanong ko sa una. Sabi ko, paano yun? Parang tanong ko sa sarili ko as a leader ng team. Paano yun? Sila, yung mga may-ari lahat ang magtuturo? Sabi ko, paano yun? So, dahil isa ako sa kahit papaano medyo nag-founding partner ng kumpanya, ano yun? Ako yung magiging training team. So po yun yung inisip ko agad. Ako yung ang dami nun. So wala namang problema sa akin. Sanay naman ako sa responsibilidad dun sa past na kumpanya ko. Kahit hindi ko downline, kinikater ko, yun ang question mark sa sarili ko. Kaso sabi ko, paano yan? Hindi naman ako master sa TikTok. Hindi na ako master sa ganito. Dito ko medyo, ito yung medyo skill na alam ko. The good thing about it, mga kapatid sa AI, mga ascenders, hindi lang po puro company. Hindi lang po ito yung typical networking company na ito yung may-ari, sila lahat, sila ganito sa kanilang decision making. No. Ang sabi sa amin ng founder natin, mag-hire tayo ng mga expert, yung expertise nila dun sa larangan na yan. For example, sa social media marketing or influence marketing, mag-hire sila. Isa sa mga partner natin, kilalang-kilala niya ho, ayoko mo nang banggitin, pero isa sa mga kilang-kilala dito sa Pilipinas when it comes sa pagbabrand, di ba? When it comes sa social media, pagnenegosyo, marami siyang mga pinasikat na negosyante, even hindi negosyante, mga influencer, isa po yan sa mga ka-tie up natin. Ano pa? Tayo rin po ang networking na, ayun, may social media managers na tutulungan din tayo mag-rebrand sa TikTok, sa Instagram, or sa Facebook. Diba? Ano pa? Tayo lang din po, magkakaroon po tayo ng live selling. Mismo sa office natin, may mga live selling, may magtuturo doon kung paano mag-live selling. Diba? Company will hire experts. Expert po ang magtuturo. Kaya ibig sabihin, mas klarado, with reliable system na meron sa AI, mas klarado na ang pangarap at ang future ng bawat isa sa atin, siguradong sigurado, garantisado na mangyayari sa AI. Yan. So excited ka na ba doon? Di ba? AI, it's a data AI guide. Diba? Parang ganito. Sa DTC po natin, mga ka-AI o mga ascenders, sa DTC natin or sa dashboard natin, di ba? Makikita po natin dyan by rank. Siguro i-mix ko na lang. Kasi pag database tayo, ibang level po yan. Ako po, hindi po ako more on madatang tao. Hindi ako more on, alam mo yun, yung green personality. Kasi iba yung mga red personality. Hindi ako red-green personality. Hindi po ako more on data. Kaso, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, it's an information age. Diba? So, napaka-powerful ho ng information, ng data. Lalo na sa pag-network. Diba? So, yun po yung pinakakailangan natin yan. Siguro, next ko na lang to. Yan. Next natin. Ito po. Yan. The three precursor of growth. Yan. Siyempre, improvement, independence, innovation. Yan. So, mastery. MVP. Yan. May tatawag dito. Improvement become the MVP. Mastery. So, yan po. Structured rank and progression system. More on ano tayo. May mga masterclass na ituturo sa industriya. Vitality din, syempre sa produkto and protection. Paano pong sinabing protection? It's more on, meron po tayong produktong insurance. Yan. So ano pa? Independence, dito po, tayo yung kumpanya na tuturuan yung mga distributor na matuto ng financial management. At syempre, yung innovation, ito na nga yung sinatawag natin na may mga social media, creativity, expansion ng negosyo. Yan. Sige, next. Ito po. Ayun. Ito po yung ating mga packages. Enrollment ranks. Pag sinabing associate, ito po yung pinakamaliit na package. So dito po, sa associate, pagka-join mo, meron ka ritong course na kailangan mong tapusin. Okay, ulitin ko ha. Pagka-join mo, may course ka na kailangan tapusin. Step by step, ituturo sa'yo ni AI kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? Sa builder, ganun din. Sa consultant, ganun din. Sa director, sa executive, ganun din. Ngayon, ito po yung maganda. May ranking tayo. So, ang first rank natin is prime partner. So,
Ano yung prime partner? As business role is operate optimizing business division. Ito yung pinakasimula. Okay? So meron din ditong course. Ito yung merong course na kailangan mo tapusin. Pag hindi mo, for example, kinlik mo yung dashboard mo. O ito yung kailangan mong gawin. Step 1, step 2. Pag hindi ka patapos, hindi ka mapupunta sa step 3. Ipa-follow up ka mismo ni AI, hindi mo pa ito natatapos. May mga ganong nakalagay na hindi mo pa siya tapos. Hanggang sa pababa, hanggang lead partner, senior partner, managing partner, enterprise, brand partner, and legacy partner. So ito po ay data AI guide. Magsasuggest si AI kung ano ang need mong tapusin. Kung ano yung need mong panoorin at matutunan based sa network at based sa pangangailangan mo. Maganda po ba yun? Yes. So, yan. Ano pa? Ito pa. Ito po yung pinaka nagustuhan ko rin dito sa ating system. Bukod sa by role, kaya po siya tinawag na prime partner. Kung mapapansin niyo po, bakit partner? Kasi ang gusto po ni AI, ang gusto ni Ascendra, ng mga may-ari natin, the founders, is magkakanegosyo tayo. Hindi sila boss. Kung ito sila, ito tayo, gusto nila pantay-pantay. Diba? Partner tayo. Hindi na ito yung typical na pag sinabing ang taas, ang hirap. Hindi po. Partner na, pantay-pantay na. Yun ang gusto nila mangyari, na pwede po natin sila makausap sa opisina at meron po silang gagawin na dun mismo sa dashboard, pwede kang magtanong. Tatanungin mo si AI. Pag tinanong mo si AI, kunyari, for example, paano gagawin ko after kong magpa-pay-in? Anong next kong gagawin? Paano ko mag-encode? Or paano, may tatanong kang ganon dun sa AI. Ang maganda po rito, yung dashboard na AI, sasagot yan. Depende dun sa tanong mo. At yung information, yung knowledge ng founders natin, ni Mentor Joseph Lim, ni Sir Jurgen Gonzalez, it's either isa sa kanila, yun yung sasagot sa'yo. Boses nila. Kasi dinownload yung knowledge ni Mentor Joseph, ni Sir Jurgen, dun mismo sa AI sa dashboard. Na pag nagtanong ka, sasagutin ka ng boses ni Joseph Lim. Boses ni Sir Jurgen Gonzalez. So parang ang nagtuturo sa'yo directly, mga may-ari. Maganda ba yon? Ako po doon ako na-excite. Bakit po ako na-excite doon? Kasi sabi ko, pag meron akong direct, for example, may direct ako, taga-probinsya, natin, taga-Cebu. Sabihin na natin yung taga-Cebu, may direct ako doon, taga-Cebu, maganda. Tapos, maraming followers. Diba? Kilala siyang tawag dito, runner sa Cebu. First time mag-network. So, dahil first time niya mag-network, kinuha niya yung pinakamalaking package executive, malayo ako sa kanya. Tapos sabihin na natin, nasa meeting ako, may mga hindi ako masagot sa kanya, sabihin ko siya nakakausap. So, dun lang siya magtatanong sa AI. Si AI na mismo, ime-mentora na siya one-on-one. Maganda ba yun? Yan, I know, excited na kayo doon. Ako po, doon po ako pinaka na-excite. Kasi po ako, as a leader, as a empire builder, alam ko po yung dilemma ng pagpapalaki ng network, hindi rin biro. Na talaga magbibigay ka ng time, magbibigay ka ng emotion, kasi tao yan eh. Magbibigay ka din talaga ng effort, hindi lang time, hindi lang emotion, pati financial, magbibigay ka din. Diba? So, hindi bibiro ang pag-create ng network. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa bagong company natin, dito sa AI, na yung mga pangangailangan na iba, na yung mga pangangailangan or kakulangan ng ibang distributor. For example, ikaw, bago ka lang. Marami pong ganitong senaryo. Bago ka lang nag-join ka. Anong ituturo mo doon sa bago mong pay-in kung wala ka pang alam sa pag-network? Ang maganda rito, kahit wala kang alam sa pag-network, nandyan man yung upline mo o wala. Dahil si AI, system-based na tayo, may course na,
magtuturo, ang gagawin mo na lang, i-click mo na lang, itatanong mo na lang, or itatype mo na lang. Mismong yung kumpanya natin, tinuturuan na yung mga downline natin, kaya mas mabilis ang duplication. Pag mas mabilis ang duplication, mas mabilis kikita yung mga bagong member. Pag mas mabilis kumikita yung mga bagong member, mas lalaki yung organization mo, kaya yung mga pangarap mo, klaradong-klarado, mas madali po nating makukuha. So ano pa? Yan. So ito naman po yung ating di pa ako tapos dito, balik ko lang. Actually dito po ako pinaka-na-solve. Hindi sa produkto, hindi sa marketing plan. Kasi just imagine, if we can create an impact, if we can create a system, the company created the system. The company created na mas mabilis ang duplication, system-based. We can create an impact beyond profit. Bakit? Kasi mas mabilis ang duplication. Mas madali na ang pagne-network. Yung kakulangan, syempre yung mga upline, ginagawa naman nilang lahat. Diba? Para tulungan yung mga leaders natin. Pero hindi naman lahat din ng tao matatalino. Hindi din naman lahat ng tao pare-parehong capability. Diba? At least yung kakulangan ng mga distributor or mga leader, sasaluhin na ng kumpanya. Kasi po ang nangyayari dati, mga kapatid, dito sa Ascendra, diba? Nangyayari, ako po, tayo, ikaw, networker ka. Pagka-join mo, bibili kang package. May produkto, may marketing plan. Usually, ikaw gagawa lahat eh. Gagawa kang content, araw-araw ka, sipag mo gumawa content. This time around, ganito, baliktad. Pagka-join mo, si Ascendra na bahalang mag-market para sa iyo. Papasikatin niya yung product, papasikatin niya yung brand. Tayo, mamumulot na lang. Usually, pag produkto, ikaw pa yung word of mouth. That's the old school networking. Yung ikaw pa mismo, yung gagawa lahat, ikaw mismo, yung mag-spread ng maganda to, di ba? Maganda naman eh. Kaso, alam mo yun, moron tayo lahat. Pero this time around, si AI na mismo ang gagawa ng ibang mga ginagawa pa ng mga distributor. Tayo po as distributor, mamumulot na lang tayo. Magkakaroon po tayo ng mga billboards. Mag-hire po tayo ng mga content creators, mga influencers na makakatuwang po natin para ipalaganap ang magandang balita na hatid ng Ascendra International. Yan! Excited ka na ba doon? Grabe! Ito pa next. Ito na po yung product. Yung product po. Ito, bibilisan ko lang po ito. The product itself is Omega Life. Yan. Ano pong kinagandahan ng Omega Life? So, alam naman po natin, lalo na sa Pilipinas, diba, the leading cause of death in the Philippines is high blood, stroke, diba, diabetes, more on high blood talaga. And alam naman natin kung gaano kaganda ang fish oil. And hindi po to yung mga typical na fish oil lang. Kasi po, ito po ay patented at gawa sa Italy. Diba? Na tayo po, Ascendra, ang ginawang exclusive distributorship. Tayo po nagkaroon ng exclusive distributorship sa buong Pilipinas na hindi po pwedeng mag-distribute or magbenta sa labas. Diba? Hindi po ito yung typical na fish oil. Bakit po? Mataas po ang grade nito. Salmon from Norway. Na meron po tinatawag sila dito, omega 3, 5, 6, 7, 9. Ang atin po yung pinakamataas, 11 EPA. Basta, meron po tayong astaxanthin. Yan. So, yun po ang pinagkaiba natin. Hindi po ito yung typical na fish oil. Kaya, ito po yung isa sa pinakamagandang fish oil na meron ngayon sa market. Yan. Omega Life, salmon oil from Norway. Ito po ay manufacturing is sa Italy. Ito pa po yung isa, syempre, talk of the town, barley, best barley. Hindi din po to yung typical barley kasi po ito po yung barley na high grade. Yan. So ito po ay more on organic green barley sourced from Australia, rich in chlorophyll. So alam naman natin na sobrang healthy ng barley, di ba? And
Kung gusto mo naman na medyo may twist, ito naman yung Barley Fusion. As a pioneering stage company, syempre, yan pa lang yung product natin, pero abangan nyo po sa mga susunod na buwan, magkakaroon pa po tayo ng mga ilang produkto na maglalabasan na talagang sobrang ikaka-excite natin lahat. Sige, next. Ang next natin. At ito na po. At meron din po tayo syempre na insurance. Yan. Lalo na kami po sanay kami sa past company po namin na may insurance talaga kasi ang laking may peace of mind ka talaga pag insured ka. So dito po, ang maganda dito, may accident death, 750,000, accident permanent disability, 750,000, accident due to motorcycling, 250,000, accident medical reimbursement, 50,000, burial expense, 25,000, unprovoked murder and assault, 125,000, daily hospital income, 5 pesos in 10 days. So teleconsultant or teleconsult unlimited 24/7, worth lang po niya is 3,500. So premium AI is 5,000. Ang maganda po rito, ewan ko pwede ko na bantong sabihin. Pero ang tie-up po natin dito ay sikat na sa insurance, pangalan po ng company is Sterling. Yan po yung tie-up natin. Search na lang po Sterling. Yan, kilala po yan. At soon, maglalabas din po tayo ng i-type niyo po dyan. HMO. Kagabi sinabi na po to. Ewan ko kung pwede ko ba sabihin to. Pero for sure pwede. HMO. Soon, maglalabas po tayo ng HMO under Pacific Cross. Yan. So sa mga nakakaalam ng HMO, nako po, alam niyo yan kung ano ang benefit pag may HMO ka. Okay? Lalo na sa mga full-timers, sa mga hubbers, sa mga nag-hub, hindi na natin problemahin ang kanilang pag-check up, hindi na natin problemahin kasi insured na sila sa kanilang health. Yan. At ito rin yung soon, magkakaroon din ng animal check-up insurance. Yan. So sa mga fur parents, yan. So maganda po ba ang insurance? Yan. Kasama rin po to sa product. At syempre, of course, ito po ang ating packages. Ang packages po natin from 8,500 to 199,800. Ang first package po natin is Best Barley. Okay, 8,500. Associate po ito. So pwede kang mamili dyan kung gusto mo MP, MV, or MVP. Pag MP, ito yung more on insurance lang. MV, ito naman, it's more on products lang po. MVP, meron po itong best, meron po itong product at may insurance. Yan. So, syempre, dito tayo sa executive. Yan yung pinakamagandang package natin or enrollment course natin. Yan. Comment po natin dyan, executive. Yan. So, yan ang goal natin lahat, executive. Kasi pag executive ka, mas malakas ang kitaan. Yan. So, again, ano pa? Yan. Yon. Ito po, siguro this is my last slide. Tama ba? Oh, teka. Munti ko makita. Ito po yung last slide ko. Ano po to? Ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko po. Ito po yung binabanggit ko kanina sa inyo mga kapatid na 3 accounts of financial independence. Ano po ito? Meron po tayong 3 accounts sa dashboard natin. Yung isang account, essential account. Ano yung pag sinabing essential account, the word itself, essential. Yung pangangailangan natin araw-araw. Pangkain dito, as a networker, pang-mobility, di ba? So dito natin makukuha yung product rebate at the same time yung direct referral bonus. Pag kumita ka ng direct referral, for example, kumita ka ng direct referral na worth 40,000 sa executive, pwede mo nang encash agad yan. Daily clickable yan. Pero ang income natin is through check. Meron din tayong through ATM. Okay? So pwede mo agad gamitin. Ito naman yung expansion account. Ano tong expansion account? The word itself, expansion means pampahaba, pang-expand ng buhay, pang-expand ng negosyo. Na meron tayong tinatawag na turbo. Ito po yung nagpaganda ng isa sa marketing plan natin na unified binary, unified unilevel, and unified override commission. Dito po natin makukuha yung binary income natin, yung unilevel income natin at unified override. Yan. So ano ba yan mga yan? O tayo ho, as networker, alam nyo na yan, yung pairing, yung bangga. Yung unilevel, ito po ha,
Ang uni level natin, usually sa lahat po ng networking company, karamihan po monthly ho nakukuha ang uni level. Pero sa Ascendra International, weekly po ang uni level. Yes, weekly. Yan, type nyo nga dyan, weekly. At unified override. Ito naman yung unified override na pag ikaw meron kang downline na kumikita, for example, na 100,000. Pag kumikita siya ng 100,000 per month, good news, may 10% ka pa sa kanya. So kung ang 10% ng 100,000 is 10,000, good news, kumikita ka sa kanya din ng 10,000 additional bukod pa sa direct mo, bukod pa sa binary mo, bukod pa sa uni level. Mapa-strong leg mo siya or mapa-weak leg mo, basta't direct mo at kumita siya ng malaki, may 10% ka sa kanya. Yan. And of course, bakit to hiniwalay? Kaya siya ginawang expansion account, mga kapatid. Kasi, meron din tayo, enjoyment account. Ano tong enjoyment account? Dito naman yung lifestyle. Na-imbes na gagastos ka sa lifestyle mo, pang shopping mo, diba? Pang travel mo, pambili mo ng kotse mo, pambili mo ng property mo. The good news is, si Ascendra na mismo ang bahala sa lifestyle mo. Yan. So, bakit ito hinahiwalay? Parang ganito lang po yan. Same dashboard po siya, pero magkakahiwalay po siya na account. Magkakahiwalay kung saan pumapasok yung income mo. Bakit? Kasi kaya siya essential kasi pang araw-araw, expansion, pang pahaba. Tuturuan tayo ni Ascendra ng financial management. Kasi po, ang nagiging dilema po as a networker, di ba? Kunyari, kumita ka. Yung kita mo, ubusin mo agad. Kunyari, ako naranasan ko, kumita ako ng ganito. O yung kita ko ngayong buwan na to, automatic, isa lang ang paglalagyan ko niyan. Malamang marami po sa inyong nakaka-relate dyan. Diba? As a networker, kumita ka ngayon, yung kinita mo, gastos mo na sa lahat, isa lang. Ang good news po, ang dami po yun po yung nagiging dilemma po as a networker, hindi po marunong magkaroon ng financial management or mag-manage ng pera. Marami pong networker na kumita ng malaki. Ilan na po yung mga network tayo, malamang, makaka-relate din kayo dyan. Magugulat ka, magkano kinita mo? Ilang milyon? O ang tanong, magkano yung natira sa bangko mo? Ha? Grabe, ilang milyon ka na? Ilang millionaires club, multi-millionaires club, blah, 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 blah. Dami mong rank. Pero ang tanong, magkano yung natira sa bank account mo? Magkano yung savings? Ngayon po, si Ascendra, sabi ko nga, si Ascendra, ang pinakaprodukto is solution-based business. Na pagdating sa kaperahan, pagdating sa pag-finance ng pera o financial management, ultimo si Ascendra, tutulungan tayo o tuturuan tayo na mag-manage ng pera. Para hindi tayo, alam mo yon, para tayo matuto mag-ipon. Parang ano yan eh, parang sa isang account, magkakahiwala yung wallet. Yan. Pero pwede mo siyang withdrawin lahat. Walang problema doon. Pero at least, hinihiwalay lang ni Ascendra para alam mo lang kung ano yung pinagagastusan mo. Kung saan mo ginagastos yung pang-essential mo, kung saan mo ginagastos yung pang-negosyo mo. Para at least matuto kang mag-ipon. Matuto tayong mag-ipon. Ang tanong, maganda po ba yun? Yes! Maganda talaga yan. And siguro yun lang po sa akin. Tatapusin ko na po yung slide ko. Actually, bitin po talaga siya. Kaya we are inviting each and every one of you. Nagkita-kita po tayo sa June 7. Kung hindi ka pa po nakakapagpa-reserve ng ticket, ngayon pa lang po, magpa-reserve ka na sa mentor mo. And kung ikaw mismo may schedule ka ng araw na yan, may pupuntahan ka, may date ka sa jowa mo, may date ka kung saan-saan, I do suggest drop everything kasi ulitin ko, magiging part ka ng history. Ako po, sobrang excited ako kasi magiging part ako ng history na to. This will be the next MLM giant, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong Asia at sa buong mundo. Kumbaga, marami pong nakagawa na ng sa mga may-ari natin sa ilang years nilang experience sa pag-network together with the board of directors, yung laki ng puso nila sa mga distributor. Alam ko, sobrang layo ng mararating. Kaya meron nga akong post kagabi. Ang post ko kagabi doon sa FB ko, sabi ko, ano bang pinakamalaking sugal na gagawin natin sa buhay natin?
Para sa akin, ang pinakamalaking sugal na gagawin natin sa buhay natin kung kanino tayo taong sasama. At ako po, masasabi ko na ang pinakatamang sugal at pinakamalaking sugal at tamang sugal na ginawa ko, tamang tayak na ginawa ko sa buhay ko, na risk na ginawa ko sa buhay ko, ay sumama ako dito sa mga founders natin. Kaya sa akin guys, I'm so excited sa mangyayari sa lahat, sa ating lahat. Kaya see you po sa June 7. Marami pong good news na i-announce sa mga founders natin. Marami pong mga announcement na mangyayari. I-announce po doon kung kailan ang encoding. Kasi lalo na po sa mga... Actually, wala pa po tayo sa encoding day kasi nasa structuring pa tayo. Actually, ako nga wala pa sa structuring. Hindi pa ako nagdodrawing kasi sa dami talaga ng alam mo yun, ng mga directs. Ikaw mismo parang alam mo yun, daig mo pa nakaboosting, yung nakaboosting ka na libre. Hindi ka gumagastos tapos sa nag-i-inquire sa'yo, mga sarap din tulungan kasi alam, nagkakaintindihan na kayo. Kaya kami po, we're so excited sa mga susunod na araw. Kung ikaw mismo, wala ka pang, alam mo yun, undecided ka pa kung kanino ka sasalpak na upline, kausapin mo na siya ngayon. Ngayon pa lang, makipagkasundo ka na sa kanya kasi lalo na't kung yung mentor na yan, marami nang nakausap, yung mentor na yan nakapag-commit, advantage mo na yon. Bakit? Kasi pag yung mentor mo na yan, alam mo yun, credible at alam mo, magtutulungan kayo, wala pang encoding, alam mo na, ako na nagsasabi sa'yo, kung maiintindihan mo, nasa pioneering stage po tayo ngayon, it's a pioneering era, marami pong networker na pinapangarap or maraming mga negosyante, hindi lang networker na pinapangarap yung ganitong era. Na hindi ka magsisimula sa baba, magsisimula ka sa tuktok, magsisimula tayo kasama ka ng kumpanya na magpapalaki. Kaya whether you like it or not, whether humataw ka o hindi, pag nag-decide ka ng maaga sa ayaw at sa gusto mo, kasama ka sa paglipad ng Ascendra International. Thank you so much, Mentor Don, for that very informative presentation ng Ascendra. Sino na dito ang excited? Sino na dito ang sasabay? Okay, and bago ang lahat, syempre, hindi matatapos ang gabing ito nang hindi natin mapapakinggan ang second speaker natin for tonight. And ang taong to, syempre, bukod sa maraming natulungan and maraming nagawang mga milyonaryo sa kanyang community, and she's a former president ng Project High, and also known as our online queen and one of the founding partners of Ascendra International. Please help me welcome our beautiful mentor Tanya Morales. Thank you so much, Mentor Godet. And syempre, thank you so much sa napakagaling natin na si Mentor Don Bade. Sa lahat po ng mga nandito, syempre I'd like to greet everyone. Good evening po sa lahat ng mga nandito sa Pilipinas, watching from all over na mga parts ng Pinas. And syempre, sa lahat po ng mga international partners natin from all over the world watching right now, yung iba nasa work pa, yung iba talagang nagbigay ng oras just, to attend this Ascendra International Forum. Thank you so much for being here and for listening sa napakagaling natin na presenter for tonight. And siguro po sa part ko, sabi ko nga kanina doon sa GC namin, paano kaya mag-closing, no? Kasi syempre nasanay po ako na nagko-closing na results yung binabanggit sa closing. But syempre, with the company right now that we are starting, wala pa tayong resulta lahat. So we are all on the same level. We are starting from ground zero, and siguro I will not brag or I will not parang hindi ko na i-detalye yung mga resulta ko po kasi kumbaga it's a thing in the past. What I want to share to everyone tonight is yung excitement ko bilang isang networker na I've been in the industry for more than a decade now. I started this business at the age of 19. Talagang kinareer ko po itong
negosyong to, kinareer ko po talaga ito when I stepped foot in this industry. Hindi ko na po liningon yung profession ko. I'm a nurse by profession, but doing network marketing as my career. And tinuloy-tuloy ko na. Magkaedad lang kami ni Mentor doon. So talagang dito na kami nagdalaga, nagbinata, and dito na po namulat sa buhay. Dito talagang nagkaroon ng mga maraming karanasan sa buhay, na experience, ng napakagandang lifestyle. And what I am most excited about this time with AI is the AI. Kasi po for a while, syempre for someone na matagal ko na pong ginagawa yung business, somehow nakilala ko na din yung sarili ko, what are my strengths and what are my weaknesses. And I can say that, my strength is yung magbigay ng fire, mag-motivate, mag-build ng team. But one thing that, really locked me in and talagang na-close deal ako sa Ascendra is that word clarity when it comes to the process of learning ng mga tao na maniniwala at magtitiwala sa atin. Kasi as per my experience as a professional, as someone who have been in the industry for quite a while now, survival of the fittest ang industry. Talagang kung sino yung talagang pinaka yung pagalingan talaga, yung talagang pakitang gilas talaga, kumbaga ganun siya eh. But with AI right now, everyone has an equal chance to really learn the business. Kasi like sa akin, pag tatanungin niyo po ako, na-duplicate ko ba yung lahat ng alam ko sa mga leaders ko? I can say na hindi ko po talaga totally na-duplicate. Kasi kung na-duplicate ko, edi sana na-duplicate ko yung resulta ko. Sana nag-7 figures din yung leaders ko. Sana nagkaroon din sila ng muscle car. Sana nagkaroon din sila ng house and lot. Kaso lang, sa akin, I take it as a responsibility na as an upline of my organization, I have to learn more. I have to make decisions to grow my team. I have to make decisions to forward my organization kasi something is lacking in my leadership. And yun po yung nakita ko sa AI. Yung clarity of the process of success. Na nagsisimula pa lang yung taong naniwala sa'yo, klarado na po yung proseso hanggang makarating siya, hindi lang maging milyonaryo, kundi maging multi-millionaire, maging top earner, maging empire founder. So, yun kasi yun naman talaga ang dulo kung saan pinapayaman or nagpapayaman dito sa industry natin. Kumbaga, hindi naman mayaman ang mga nagiging millionaires club lang And somehow, in my experience, doon ako nagkakaroon ng bottleneck pag nag-millionaires club na yung tao. So somehow nagkakaroon na siya ng sense of entitlement na millionaires club na kaya So the skills beyond that, the learnings, yung step by step na kailangang maituro, though nagawa ko siya for myself, but yung pag-duplicate sa iba't ibang klase ng learner, sa iba't ibang, di ba, may right brainer, may left brainer, may mga ganon. So, yun po ang excited ako kasi this time around, nangarap po ulit ako. Nangarap ako this time around na yung mga leaders ko, makakatawid talaga sila ng 7 figures income per month. This time around, nangarap ako kasi in doing this business so far, nakapagpundar po tayo ng house and lot. So, ngayon nangarap ako na yung bahay ko na naipundar, yun na yung pinakapangit na bahay na magkakaroon ng organization ko. Kasi, like, 3 years from now, 5 years from now, mas magagandang bahay pa yung itatayo ng mga leaders ko. Kasi syempre, di ba, pag nauna, syempre mag-i-improve ng mag-i-improve. Ganun yung kay upline. Gusto ko yung sa akin, mas maganda naman, mas ganun naman. So,
I'm so excited kasi kung ano man yung na-experience ko as someone who have been in the top earners for sa previous company po, 8 consecutive years eh. So this time around, mai-experience din ng mga leaders. Kung dati po, ang pangarap ko lang or kumbaga ang standard ko was 100,000 per month. Ngayon, I'm raising the bar to 7 figures per month sa mga leaders na talagang siseryosohin, kakaririn. Diba? Kung pa-part-timein mo, di pwede na rin 6 figures income, hindi na rin masama, diba? But then, yung excitement na yun na finally, parang mai-incubate yung mga tao na the moment nag-join sila sa Ascendra, hindi lang po bulsa ang kakapal. Hindi lang po yung mga the usual na mga natututunan ang matututunan nila, kundi talagang magiging legit talaga sila na negosyante. Talagang yung mga kailangan na ma-equip sila, especially with the modern times, ma-equip talaga para maging competitive because the market napakalawak, napakaraming competition nowadays. It's not just in the network marketing industry, but in all other industries. Online na po lahat. Kaya excited ako talaga sa lahat ng mga sasabay, makakasabay. Lalo na po sa atin, to my fellow networkers. Kasi this time around, di ba, we are giving ourselves the chance to be beginners once again. Diba? Kasi for someone who's been in the industry for quite a while, kabisado na natin yung kalakaran, kabisado na natin yung sistema. Sometimes, pakaway-kaway na lang tayo. But, masarap yung feeling right now na bumabalik sa basic, kumaga bumabalik dun sa pagiging beginner, especially with yung mga innovations na matututunan natin this time with AI. Talagang sabay-sabay po natin siyang aaralin. Sabay-sabay tayong gagaling sa mga kailangan nating matutunan. And siguro, I just like to emphasize the word pioneering. Kasi hindi po ito usual na parang it's not everyday na pioneering ang Ascendra. Minsan lang po ito na dadaan yung pagiging pioneering ng Ascendra. And for sure, yung mga nandito, may mga nagmamasid-masid na tinitignan, sumisilip, ganon. Pero meron din talagang mga nandito na talagang ginrab na yung opportunity, talagang naghahakot na, hinahataw na, because everything starts with vision, di ba? Kami po, ang pinaka-binili namin, ang pinaka-sinabayan namin is the vision of our founders. Our very credible founders in our company na, darating yung time, for sure, magmamaterialize lahat yan eh. Darating yung time, yung success ng Ascendra, magiging kwento siya. So, ang tanong doon, ikaw ba yung isa sa mga tao na maririnig mo na lang yung success story ng Ascendra later on? Or ikaw ba ang isa sa mga tao na pipiliin mong maging part ka ng pagbuo ng success story ng Ascendra? Na pag sinabing ganito yung Ascendra, kasi we are not just into the evolution we are into the revolution we are revolutionizing the network marketing industry kasi we are not playing the old style of doing network marketing this time. So practically, we are going to change the course of the network marketing industry with Ascendra. So, isa ka ba sa mga magsasabing, ay, napresentan ako niyan dati. Sayang, hindi ko ginrap. Kung ginrap ko sana yun, nung pioneering pa, isa sana ako sa mga top earners dyan. Isa ka ba sa ganon? Or isa ka sa magiging proud? 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, 5 years, even 10 years from now, na isa ako sa mga pioneers ng company. Isa ako sa naka-witness nung vision pa lang
ang meron yung company. Isa ako sa mga nag-go through ng birth pains ng company, and isa ako sa mga talagang nagtayo ng bandila ng kumpanya habang yung iba ay nagdududa pa, habang yung iba ay criticize pa. So, as for me and my team, and of course with Mentor Don Bade, pinili po namin talaga na sabayan ang ating company in this pioneering stage na, kumbaga, para sa akin, this is by far the boldest move in my network marketing career. But araw-araw, yung energy na binibigay sa akin and yung guidance na binibigay sa akin na parang hinuhulog yung mga nagjo-join, nag-i-inquire. So, ang sarap din talaga na nagkaroon ng fresh start, kumbaga restart. And I know it's not only sa akin. There are a lot of my fellow networkers here na ganun ang naramdaman. Yung parang nabuhay ka ulit. For how many years mong hinagilap yung drive na yon na mabuhay. Ngayon with Ascendra, buhay na buhay. Kaya sa akin po, sabay-sabay tayo. This is for all. Kaya namin po ito ginagawa. Kaya po ang ating mga founders pumayag na magkaroon tayo ng mga ganitong pre-launch event. Kasi nga po sa dami ng mga gustong makasabay. And the moment na sumabay po kayo dito, definitely on the other side of this is syempre yung lahat ng mga pangarap. Kumbaga, mangarap po tayo ulit ng sobrang laki. Yung mas malaki pa dun sa mga pangarap na nakuha na natin or mas malaki dun sa mga pinangarap natin dati kung saan man po tayo galing na company. Because this time around, it is the ascend era. We are ascending to a new era. Pangalan pa lang po, yung campaign pa lang po very exciting kasi paangat po talaga. Kaya sabay-sabay po tayo. Yun lang po. Thank you so much for listening. Good evening, everyone. God bless you all. Bali yung ating pong pinakita kanina, it's just an overview of the mission and vision and kung ano talaga, kung saan papunta talaga ang Ascendra, ano yung pinaka-advantage natin sa lahat ng network marketing. We'll be part of the pioneering of the biggest MLM company na business solution-based na company. Mga hindi pa po nakalike sa ating fan page, pwede nyo na pong i-like. It's Ascendra International. Yan, ito po. Kung hindi nyo pa po ito nalalike, yan po ang ating official fan page. Yan, nakakatuwa po kasi 3 days pa lang po ito. Pero right now, meron na tayong 3,000 likes agad and 116,000 followers. Kaya, yun, abangan nyo po kasi lahat po tayo makikinabang po sa ingay na gagawin ng Ascendra. Tayo po ay mamumulot ng pay-in. Kaya kung ikaw pong distributor na wala ka ng spirit mag-network, nagne-network ka na lang just to survive, nagne-network ka na lang, pangkain mo araw-araw, si Ascendra po magbibigay ng panibagong espiritu sa ating lahat. Kasi si Ascendra bibigyan tayo ng clarity para mas madali, mas magaang ang ating pagpapayaman dito sa industriya natin. Sa lahat po dito ng mga interested, kindly coordinate agad po with your respective mentors or uplines na kausap po ninyo kasi encoding will start on June 16. So definitely once nag-commit ka ahead of time, kasi one account policy po tayo eh. So pag sinabing one account policy, so wala masyadong option ang upline mo kundi ilagay sa baba mo. So definitely pag nauna kang nag-commit, then malalagyan ka po talaga ng spillover. So isa din po yan sa power ng Ascendra kasi nga tulungan, you won't start with left and right na i-work out mo. The moment nakaposisyon ka ngayon on top of your uplines network, then definitely, mamumulot ka din ng spillover. Yes. Legit siya kasi sa mga, alam niyo, sa mga mag-start po ngayon, sa gusto niyo po talaga. Oo. Whether we like it or not. Talagang Yes. sabay sa paglipad ng Ascendra. Yun po Kahit talaga. ayaw mo ng spillover, mas spilloveran ka po talaga. Kaya Yun siya kaganda. we're not promising pero
over-promise, under-promise, over-deliver po ang mangyayari sa atin. Kaya hindi na muna kami magsasabi ng kung ano-anong magaganda kasi sa mangyayari po sa mga DTC natin or sa structure na mangyayari po or sa dashboard natin, sa network natin, sigurado po na sobrang bagyo po talaga. Bagyo. Yes. Paunahan po ito. Bilisan mo mag-commit. Kung kanino kausap mo, bilisan mo nang magsabi na committed ka, and kahit mag-commit ka, pagdating ng encoding day, kung hindi ka naman lilitaw, syempre, mapapriority yung mga talagang magpapakita ng encoding day. Kaya make sure makapag-commit ka ng maaga para mailagay ka sa maayos na posisyon. Diba? So, ito yung tamang time para dumikit-dikit ka dun sa magiging sponsor mo. Smile ka muna. Screenshot muna. Sige. Smile kayo, guys. Smile! Yan tayo ngayon. 1,600. 1,300. 4. Yan. We're going to 1,500. Kanina, 1,600. Yung 1,500. Yan. So, go without further ado. Siguro, intro na natin. Please welcome. Ikaw na mag-intro, press. So, isa to sa mga kilalang-kilala po natin, one of our top caliber trainers, and napaka-lawak na din po ng kanyang experience when it comes to management, and isa po ito talaga sa mga chief natin dito sa Ascendra. So, please help me welcome Sir Miko Imson, our Chief Operations Officer. Sir Miko Imson. Here with you right now. Kamusta kayong lahat? Ayan, sige. Ayan, in behalf mga kaibigan of the whole team and family and community of Ascendra International, we want to welcome each and every one of you. And of course, bagong lahat, let's definitely bigyan ng gratitude and gratefulness yung energy and power and sharing of insights ng napakagagaling natin ng mga founding partners, si Ms. Tanya Morales and Mr. Don Bade. Come on everyone, yan. Rightful to celebrate all of them, no? Alam nyo, this is actually the second online pre-launch na event natin. This is happening for twice already at nakakatuwa yung receive ng ating mga community members coming from different places. Yung mga kasama natin sa industriya, merong mga nandito na coming from our mga previous colleagues, coming from our former company. Meron din tayong mga kasama coming from different companies. Meron din tayong mga kasama coming from different industries. So nakakatuwa kasi nagkakasama-sama yung linyahan natin, yung puso at isip natin on becoming a real entrepreneur. And nakita nyo naman na yun yung actual goal ng Ascendra International, as how Don Bade explained it a while ago, as how Ms. Tanya Morales explained it to you a while ago. Yun ang puso at misyon ng ating company. Yun ang puso at misyon at identity ng Ascendra International. You know, in behalf, mga kaibigan, hindi ko na po ito papahabain kasi marami pa po tayo mga susunod na events like this. In fact, this is just a snowball effect na ginagawa natin for our upcoming face-to-face event this coming June 7, kung saan ipapaliwanag ng mabuti yung buong marketing plan because it's already prepared, already ready, pero doon yung makikita yung detalyado na talagang Ascendra International Forum or Partnership Forum natin na i-explain para sa mga first-timer, madaling maintindihan, salong-salo kung ano ba ang ino-offer ng Ascendra International so that all of us will have one signaling, all of us will have one messaging. Yun ang ibibigay natin sa inyo this coming June 7. So sabi nga ni Don kanina, parang magiging reunion ito coming ng mga naging successful, coming from different industries and different organizations. Alam nyo, nakakatuwa, just to share to you, just recently, few days ago, we had a series also of trainings and modules na pinractice natin yung Ascend program modules natin ng Ascendra International sa mga nasa labas ng MLM space. We tried to do it sa mga MDRTs, mga $1 million round table ng isang kilalang insurance company. No? And nakakatuwa kasi even them are very excited
to plug in with Ascendra International. Ang kailangan nilang kunin sa atin is yung mastery. Now, like I told you, tulad ng sinabi ni Don kanina, in Ascendra International, we are not claiming that the founders are the masters and experts here. Hindi po. Sabay-sabay po tayong matututo. Sabay-sabay po tayong mag-grow. Because what we're doing here in Ascendra International, gusto nating i-relieve at buhayin yung totoong mission or totoong purpose nung salitang network marketing. For quite some time, kayo na po ang magsabi sa akin kung totoo o hindi. Write down there kung you agree or not. Alam niyo po, for quite some time, masyado po nating naikahon at naikulong ang salitang network marketing sa one left, one right at pairing. Marami sa atin, kapag pinag-usapan ang networking, ang unang pumapasok sa isip ng mga taong nakikinig sa atin, ito yung recruitment, ito yung one on the left, one on the right, no? Marami sa atin na ikahon natin ang networking sa ganon. If you agree on me, say yes. Kaya marami pag tinanong, ano bang ginagawa mo? Ano bang business mo? Ano bang profession mo? Anong career mo? Minsan, hindi natin man lang masagot at ma-explain in one line. At minsan, iba, nahihiya pang sabihin yung networking kasi alam natin that for quite some time, let's be honest to ourselves, na naging overhype yung culture ng networking na marami sa atin ang nagtuturo lang basta may sasakyan, basta may sports car and everything. So maraming na overhype siya. So for quite some time, na ikakahon natin yung network marketing on that kind of mindset sa mabilis na kitaan. So maraming na-hype. Pagpasok nila, they don't even know what to do. Basta ang naituro, magbenta ka lang, magganito ka lang, mang-hype ka, mang-inspire and mag-motivate. So minsan yung iba hindi naiintindihan yung real purpose of what we are doing. And that's why in Ascendra International, nabanggit ni Don kanina, nabanggit ni Miss Tanya kanina, the ultimate purpose is clarity. Yan. So clarity, we want to be clear. Sa network marketing, ayaw natin siyang ikahon sa ganon. Because the truth is, network marketing is a lifestyle. Lifestyle po ang network marketing, and network marketing from the word itself, network, it's collaboration. Lahat ng negosyo may network marketing. Lahat ng negosyo, lahat ng industriya, kailangan ng network, kailangan ng collaboration. Even it's in the food and beverage industry, whatever manufacturing company that is, whatever retail that is, kahit anong negosyo meron ka, by the end of the day, bago mo simulan ng negosyo, yung paghahanap para ng supplier. Diba pag nag-put up ka ng negosyo, yung paghahanap pala ng supplier, networking na yun. Paano mo mahanap yung tamang supplier, yung tamang provider, kung hindi ka magaling mag-network? Are you following? So, network marketing, huwag natin siyang ikahon sa ganun. So, for quite some time na ikahon siya. So, ganun din, pag may produkto ka ng maganda, may solusyon ka ng maganda, ang next mo na is how to make your product seen, paano siya makikita, how to make your product heard, paano siya maririnig ng tao, na may maganda palang produkto at serbisyo kang ino-offer, and how will your product be felt? Paano siya mararamdaman? Paano siya tatago sa puso ng mga tao na kailangan pala niya yun? So that's where marketing is all about. So naka-embed ang networking sa lahat ng aspeto ng negosyo, mapaano mang industriya yan. So network marketing, hindi siya nakakahon sa one left, one right lang. This is one of the things that Ascendra International would like to actually create in this culture. Napakaganda po ng industriya ng network marketing. It's very beautiful. It's just that a lot of people don't understand how it works. What's the purpose of it? And that is why in Ascendra International, liliwanagin po natin yun. We will give clarity on what network marketing is really all about. And that is why we are very excited to welcome each and every one of you. We will practice collaboration here. Tulad ng sinabi ni Coach Don, hindi po kami yung mga masters or experts dito. Gagamitin lang po rin natin yung expertise natin sa networking. At ano yun? Collaboration. We will collaborate to experts coming from different industries, experts in social media, experts in content creation, experts in influential marketing, experts in e-commerce, experts in personal finance, expert in financial management, experts in operations, expert in accounting, expert in compliance. Yung mga taong to, may iba't ibang expertise. We will consolidate all of them sa Ascendra International. Ang tawag doon, collaboration. Ang tawag doon, networking. We are expanding our network so that everyone can maximize the expertise of all those people so that everyone can leverage on it. Kaya nga may leverage networking eh.
Kasi we are expanding we're multiplying ourselves, di ba? Parang sa school, at lagi tinuturo sa atin ni classmate Joseph Lim yan. Hindi pwedeng ikaw magaling sa lahat ng subject, di ba? Kaya nga maraming mayayaman, ang ginagawa nila, pag kumita sila ng malaki, they are using the expertise of other people because they know that we cannot become the jack of all trades. We cannot be the master of everything. So yun ang network marketing, you collaborate, you expand. So titigilan natin yung pag hindi pag-share, yung bakuran, yung pag may idea ka, sa akin lang to. Hindi ka lalago ng ganun. Yung bakuran na tao, hindi tayo lalago ng ganun. In Ascendra International, the culture that we want is to embed our mission. Alam nyo, let me tell you, I'm so excited to share to you for the past how many weeks ako po inspired yung puso at isip ko. Halos di na kami makatulog. Last few days, yung ating CFO, si Ms. Ces, at saka yung ating CEO, si Sir Jurgen Gonzalez, kasama po yung ating Chief Strategy Officer, Mr. Joseph Lim. Nag-attend po tayo ng isang corporate structure and mission creation na session, training session. And ang isang pinaka-highlight doon, isa sa mga pinaka-takeaway, greatest takeaway ko doon, when I come out the room, ang sabi sa amin doon, no man is bigger than the mission. And nakakatuwa, yung pala, doon ko na-extract na there are a lot of business people. Maganda ang produkto, maganda ang serbisyo, maganda ang kumpanya, maganda ang benta. But the number one downfall of whatever business entity is when the owner's personality is embedded. Pag naka-embed pa rin yung personality nung may-ari, nung owner to the business, most of the time, that's the number one downfall of any business. Bakit daw? Napaka-importante pala sa isang negosyo na yung negosyo, hindi naka-embed doon yung personality. Yung may-ari may sariling personal brand. Pero yung negosyo, dapat may sariling company brand, may sariling identity. Kaya nakakatuwa yung naging process that time. I want to share it to you para at least alam nyo kung ano yung pinapasok ninyo. During that session, nilabas po talaga lahat ng core values, nilabas lahat ng mga exposures, experience, lessons in life ng lahat ng founders, hindi owners. Let me make things clear. Founders. So nilabas po lahat ng mga lessons and everything. And from there, hinugot po yung naging mission, vision, and core value ng Ascendra International. Ibig sabihin, Ascendra International is actually not Jurgen Gonzalez. Ascendra International is not Joseph Lim. Ascendra International is not Miss Francesca Fugen. Ascendra International is not Nico Imson. Ascendra International is not Tanya, not Don Pade. May kanya-kanyang branding yung mga taong binanggit ko. But Ascendra International itself have its own identity, its own soul. So meron siyang sariling soul, may sariling siyang identity. Nandun yung mga core values and mission niya. And yun yung nagpapaganda doon kasi whatever might happen along the way, we know that no man is bigger than the mission. Hindi yung mga C-level managements, hindi yung mga top leaders or top earners, but in collaboration, no man is bigger than the mission. Doon tayo nakatingin, ano ba yung mission ng Ascendra? And that is to help committed dreamers grow. Ang goal natin makatulong sa mga gustong magbago at umasenso ang buhay. To help them grow by providing clarity, liwanag, kasiguraduhan. Clarity through what? Through how? Tatlong bagay. Proper tools. We want to offer clarity in proper tools. Nabanggit ni Sir Don kanina. To provide clarity in strategic learning. Alam natin kung anong aalamin natin. And clarity in reliable system. And through that, we will create an impact beyond profit. That is the mission and no man is bigger than that. At kung makakasama namin kayo sa mission na yan, we are very, very, very excited to welcome each and every one of you. Kaya naman, in behalf, mga kaibigan, of the rest of our mga founders, yung kasama natin, kaya nga founders, hindi owners, but founders because they found a solution that is ready to be shared to everyone. So in behalf of all of our founders, mga kaibigan, we are very, very happy to welcome each and every one of you sa napakagandang misyon ng Ascendra. So dito po, for once and for all, magsama-sama po tayo para itaas at i-level up at i-ascend ang pinakamamahal natin, beloved industry of network marketing or multi-level marketing. So again, ito po mga kaibigan, yung ating mga kasama, ito po yung mga kasama nyo, ito po yung mga makaka-partner nyo sa pag-abot
at sa inyong pag-asenso. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga umattend ngayon. The first session, we were almost 1.9, no? Nasa 1,900, almost 2,000. Ngayon, nasa 1,300, 500 tayo. Napakainit ng pagtanggap ng marami. Hindi pa po tayo nagsisimula. We are just in our soft launch. Actually, wala pa nga soft launch. Pre-soft launch, no? So, yung June 7, magkita-kita po tayo and magsama-sama po tayo sa pinaka-soft opening ng ating opisina sa Shaw Boulevard. Magkikita-kita tayo dyan. We're very excited to meet each and every one of you and to work hand in hand with you. We will roll up our sleeves para po makatrabaho kayo. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat. See you!